Alam po natin mga kapatid, tayo ay maraming pagkukulang at pagkakasala sa Diyos. Pero binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Ginigising tayo upang sa ganun pag narinig natin yung salita ng Diyos na kahit ito'y masakit, pag atin itong tinanggap, pag atin itong ninamnam at ini-apply sa ating buhay, tayo ay magiging isang matuwid at kalugod-lugod sa Diyos, bubuhos ang pagpapala, mapapawi lahat ng problema, suliranin, alalahanin sa buhay. Kaya napakabuti ng Diyos na sinisimulan niya na binibigyan niya tayo ng napakadakilang pagpapala ng buhay at kalakasan. Kaya always tayo maging thankful. Yung buhay na meron tayo, sapat na yan. Sobrang blessed na natin yan. At ngayon, excited na ba tayong muli na mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. At yun, salamat dahil excited ang bawat isa. Dahil sinabi natin excited tayo, syempre tayo ay makikinig. At tayo ay iiwas sa anumang klaseng distraction dahil ang Panginoon ay merong naisabihin sa ating lahat. At lahat tayo kailangan makinig. Maging ako man, kailangan makinig. Upang tayo lahat ay mapagpala sa mga salita ng Diyos dahil may mga ibibigay sa atin ng Diyos na payo ngayon sa pamagitan ng mga salita niya. At yun, kung tayo ready na, inalihan kong lahat na tumayo, buklatin ang ating mga Biblia, at buksan natin ang ating mga Bible sa Book of John, chapter 2, verse 17. Pakibasa po, as Mr. Abigail. Ayan, tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin sa John chapter 2 verse 17. Naalala ng mga alagad ang mga sinabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong bahay, ang tutupok sa aking amin. Amen. Tayo ay sumandaling manalangin. At dakilang Diyos, muli po kami naririto. At nagnanais po namin, Panginoon, papagpala niyo kami ng karunungan. Buksan niyo ang aming puso't isipan, ang aming mga pandinig. At kami, Panginoon, ay mapagpumbagong loob na sabatin yung mga salita. At kami, Panginoon, ay sama-sama mag-aaral, yung mga salita makinig. At aming damhin yung mga paalala ninyo, pagtutuwid, pagdidisiplina, dahil ito, Panginoon, ang ibibigay buhay sa amin. Kaya, Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isang naririto through the Holy Spirit, mga Panginoon, maintindihan namin at mais sa buhay ang iyong mga salita. Purihin ka aming Diyos, ito pong aming lalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang dakilang Diyos at tayo mga kauna. Yan. Ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatang paki-display po ulit sa ating PowerPoint. Yan. Dapat kapag pupunta sa church, fill in the blanks. So yan, habang ako'y nananalangin at ito ang ibinigay sa akin ng Panginoon, ito una kong naisip at hindi ko alam kung bakit. Kasi kung titingnan natin, almost parang ina-announce na lang ito sa atin kapag matatapos ng gawain, yung mga dapat natin gawin. Paalala, pagpupunta tayong church. Pero meron tayong mga objectives na kailangan natin maintindihan ngayon. Yan. Una sa lahat, to know deeper our Sunday services. Kasi mga kapatid, ang napapansin natin, parang nagiging problem ng lahat ng mga religions Kapag every Sunday, parang nagiging performance na lang ang pagpunta sa church. Parang wala nang puso. Parang yung program, dadaanan na lang. Pansinin niyo parang sa kahit ibang religions, even the Christians, parang naging gano'n na lang. Pupunta sa church, gagawin yung ministry, tapos uwi na. Parang gano'n. Magbibigay ng offering, magbibigay ng praise and worship. Pero sa mga ginagawa natin iyan, meron ba tayong, nilalapatan ba natin ng pagmamahal yan? Nilalapatan ba natin ng kaseryosohan yan? O o baka naman, dinadaanan na lang natin yung mga ginagawa natin sa church. Tapos pangalawa, to build the church stronger. Kasi naniniwala ako na ina-open tayo ng Diyos sa isang malaking blessings. Kaya tayo, kailangan nating ma-build ang ating church na ito. Kasi piniprepare tayo, pangalawang objective, to prepare for the evangelism and discipleship ministry. Ito kasi yung
dito na tayo patungo mga kapatid sa pag-evangelize at discipleship. Ang church natin, ito yung pagpapabuo sa ating church. Ito yung kukumpleto sa ating iglesia. Yung talagang meron tayong ministry na nakapokus sa pag-evangelize at pag-discipleship. Kaya kailangan, bago tayo sumabak roon, ang mga alagad ni Kristo ay handa na para doon. Kasi naniniwala ako na isa sa mga hadlang sa atin para tayo buong pusong makapag-share ng gospel. Peace, kasi tayo sa ating mga sarili ay mayroong mga problema rin na kailangan pang ayusin. Kaya yun. Lastly, to proclaim the glory of the Lord by doing true worship yan. Yung tunay na pagsamba para iproklama yung kaluwalhatian ng Diyos sa lahat. Kasi yun naman talaga yung purpose namin para maraming mga tao magpupuri sa Diyos. At yun, kaya kailangan natin ayusin muna sa ating mga sarili. Kaya next, unang puntos. Kapag pupunta sa church, kailangan nasa oras or on time. So, next slide natin. Pakibasa natin sa Psalm 119 verse 35. Mga awin chapter 111 verse 35. Sa pagsunod sa utos mo, ako iyong pangunahan, pagkat dito nakamtam ang kaligayahang inaasahan. Amen. Babasahin ko muli. Yan. Sa pagsunod sa utos mo, ako iyong pangunahan, pagkat dito nakakamtan ang ligayang inaasahan. Okay. Ang ating church, sa GC, nag-a-announce ng mga gawain. Kung anong oras ito dapat gawin. Kapag ina-announce ito, nakikita natin na ang oras ng ating praise and worship, ang oras ng ating Sunday services is 8:30. So ngayon, anong pinapakita dito? Kailangan, kapag tayo, ang church ay nagbibigay ng mga tuntunin, kailangan natin sundin lahat. Una sa lahat sa oras Kasi sinasabi rito na, nagpapakita ito ng pagsunod sa tuntunin ng Panginoon. Kasi tayo sa ating mga sarili, kada tayo nananalangin ganito. Kapag may gusto tayong makamtan, kagalingan, pinansyal, pangailangan, etc. Gusto natin nakukuha natin agad-agad. Pero, ang problema sa atin, kapag gawa na ng Panginoon, nalilate naman tayo. So, kung tayo gusto natin makamtan agad yung mga blessings, bakit hindi natin ipakita sa Panginoon? Tayo'y maagap pagdating sa kanyang mga gawain. Hindi tayo yung parang tinatamad. Isa pa, point B, 1B, kung maagap sa pagsunod, maagap din ang pagpapala. Kagaya ng sinasabi sa Kawikaan 12:27. Kawikaan chapter 12 verse 27. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Amen. Amen. At applicable itong karunungan na po ito sa lahat ng klaseng larawan. Maging sa trabaho, mga kapatid, pakinggan natin. Di ba kapag tayo, sa iba sa inyo nagkatrabaho, kaya maaga kayo, para hindi kayo masita ng inyong mga boss. Paano na yan? Yung Panginoon natin, inaantay din tayo na sumunod sa oras. No, nakikinig ba ang bawat isa? Di ba, ang sabi ng Panginoon, ganoon, sundin yung mga tuntunin niya. Ang church natin, hindi nga natin magawang masunod. Di ba? So, paano na yan? Kung dito sa church natin, hindi natin magawa yung mga ganoon, na kung saan, para ito sa Panginoon na pinaka-dapat kinakatakutan at sinasamba, pinaglilingkuran. Paano pa kaya sa outside natin? Ano pa kaya nakaasahan sa atin? Pag hindi tayo marunong sumunod sa oras dito, paano pa kayo paglabas ng church, diba? So, kailangan i-build up yung ganyan sa atin. Pinapaalala ng Panginoon para tayo maging ready tayo sa paglawak ng ating iglesia ng Panginoon. So, yan. Next, point 2, nananabig sa salo-salo. Sige, next. A, ang pagkain ay spiritual. Pakibasa sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Tinuruan nga kayo magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilala ni inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang
ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Amen. Amen. Kaya kung tayo naniniwala tayo dito, dapat tayo nakikinig. Di ba? Dapat tayo marunong makinig kasi yung salita ng Diyos, hindi naman natin literal na namumuya, kundi ating naririnig. Tapos pupunta dapat sa isip at puso. Amen po ba? Kaya yung mga tunay na sumasamba sa Diyos, tayo dapat nakikita natin sa ating mga sarili. Kapag kami nagsasalita sa harap, kahit sino man siya, ginugusto niya na may matutunan siya. Kada pupunta siya sa church, hindi naman siya pupunta sa church para magpa-impress sa mga tao. Pupunta siya sa church para lumago. Kasi ang isang tunay na mananampalataya, pupunta sa church kasi alam niya may mapapakinggan siyang bago. Alam niya may matutuwid sa mga mali niya. Para kapag narinig niya yung masakit na salita ng Diyos, magagawa niya makapag-pray. Makapag-pray siya sa Panginoon. Panginoon, mali po ako sa ganitong bagay, narinig ko sa iyong salita. Kaya po Panginoon, baguhin ninyo ako. Kaya ganun, maging alerto tayo sa mga napapakinggan natin. Kaya kung mapapansin natin kada Sunday services or Word of God, if we focus ourselves sa pakikinig, ang dami natin natututunan kahit sino pa yung nagsasalita. Kaya nga nakakagulat. Kasi bagamat yung mga patira natin, hindi talaga totally nag-Bible school talaga na talagang all-of-them na pag-aaral. Pero guided by the Holy Spirit, may mga napapakinggan tayo napakasarap kung tunay tayo mananampalataya ng Diyos. Kasi ano ba yung sinabi ni Kristo? Ganito, pakinggan ninyo. Nakikilala ko ang aking mga tupa. Dugtungan po natin. Paano nakikilala ng Diyos yung mga tupa niya? Yung mga sumusunod sa Kanya. Yung mga nakikinig sa Kanya. Kaya kung tayo, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, at talagang nakapag-focus tayo doon, sinusunod natin yun, nakikilala tayo ng Panginoong Hesus. Pero kung hindi, ano pang aasahan natin? Kaya yun, dapat pagpupunta tayo ng church, sabit tayo sa pagkain ng mga nguya natin bilang isang fellowship tayo. Tapos, inihahanda through the Word of God yung kakainin natin. Hindi yung literal na pagkain yung tinutukoy natin dito. Kundi yung salita ng Diyos. Kasi yung pagkain, nabubusog naman tayo dyan. Oo. Pero yung salita ng Diyos, ano na binibigay sa atin? Pag may problema tayo, binibigyan tayo ng kapayapaan. Diba? Kapayapaan hindi maunawaan ng tao. Kaya tayo, kapag may problema, maalala natin yung Diyos, salita niya, may nagmamahal sa atin, okay na tayo. Diba? Nakukontento tayo. Yung problema, ginagawa natin oportunidad para gawin itong isang forma ng paglilingkod sa Panginoon. Magtitiis tayo. Kasi alam naman natin, mahal tayo ng Diyos. Kung tayo, hindi natin alam na may nagmamahal sa atin, dumating yung malaking problema sa buhay natin, paano na yung isip natin, di ba? Yung iba, nagpapakamatay na. Yung iba, kung saan tumutungo para makamtan yung pangangailangan niya. Pero tayo mga believers, tunay na sumasamba sa Diyos, may nilalapitan tayong Panginoon. Diba? Sa Panginoon tayo at yung Panginoon, through the Holy Spirit, kino-comfort tayo. At kaya lang natin na i-comfort tayo ng Panginoon, hindi mo na malayan na ipasin na natin yung problema. Kaya praise God, palakpakan natin ng Panginoon. Ganun po kumilos ang ating Diyos. Mysterious, pero working. Tumatalab. Umi-epekto sa ating buhay. Hindi natin literal na nakikita yun. Pero tignan niyo yung mga sarili ninyo. Marami kayong pinagdaan ng problema at nandito pa rin kayo ngayon. Diba? So, ganun. Point 2B. Yan. Pag tayo pupunta sa church, nananabig tayo sa salo-salo, saluhan ng pananabig ng takot sa Diyos, yung ating pakikinig. Kaya basahin natin yung Proverbs natin. Kawikaan chapter 9 verse 10. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Amen. Amen yan. Mga kapatid, pag tayo nakikinig sa mga sermon or Bible study man o kung ano man ang ipinapahayag ng mga nakatayo dito, dapat sinasaluhan natin ito ng takot sa Diyos. Bakit? Kasi kagaya ng sinasabi ni Pastor Ronnie kanina, so yung mga tumatayo kasi dito, puro pagkakamali ang nakikita, puro mga kapintasan. Pero dapat tayo, pag tayo nakikinig, ang iniisip natin yung Diyos na nagpapahayag sa atin through the Holy Spirit. Kasi hindi naman lahat ng mensahe din para din sa inyo, para din ito sa iba dyan, yung mismong direktang
pinapatamaan ng salita ng Diyos. At kung siya naman ay tatamaan sa salita ng Diyos, huwag niyang isipin, minamalik siya ng mga nagsasalita rito. Isipin niya, tinutuwid siya ng mahal niyang Panginoon. Amen? Dapat ganun po tayo. Yung mga nagsasalita dito, ang daming pagkakamali niya, ang daming kapintasan niyan. Pero kung yung pakikinig mo, iisipin mo, ang Panginoon ang nagsasabi sa inyo ito. Iisipin mo na kinakatakutan mo yung Panginoon. Natatakot ka sa Kanya. Kaya magagawa mong magpakumbaba. Kasi yung takot, nagbibigay sila ng magpapakumbaba yan. Tandaan ninyo. Diba? Kaya nga tayo, kapag nasa mataas na building, diba? Kunyari, maraming nag-iingat dyan kasi takot malaglag. Yung takot, kaibigan natin yan. Kasi iniiwas tayo sa maraming dangers ng takot. Diba? Kaya nga sa kalsada, natatakot na mabangga kung may kayo nagmamaneho ng motor. Kaya anong gagawin mo? Mag-iingat ka. Diba? Yung takot sa Panginoon, binibigyan ka ng kapakubaba niya. Kaya yung mga sinasabi dito ng mga pastor natin or ibang mga tagapagpahayag, kahit na marami kang nakikita ang pagkakamali sa kanila, magagawa mong sundin yun, magagawa mong pakinggan ang sinasabi nila kasi natatakot. Nilalagyan mo ng takot dapat sa Diyos lahat ng sinasabi ng mga nagpapahayag dito. Kaya yung sarili mo na nagsasabing, hindi, ikaw nga, ganito, ikaw nga, ganyan. Hindi, lalabanan mo na yun, nagkakaroon ka ng freedom na kalabanin yung nagtatalo sa loob mo. Yung makikinig ka o hindi, magsasabit ka o hindi, magpapakumbaba o magmamataas, nagagawa mo na siyang labanan, magpakumbaba, pinipili mo na yung mabuti. Kasi meron ka ng takot sa Diyos. At kapag once na natakot ka sa Diyos, hindi nyo namamalayan, mas lalo kayong pinagpapala ng karunungan. Kaya nga nabibilib ako sa Panginoon, sa mga nagpapahayag dito na napakadaming karunungan ang binibigay sa kanila na kapag pinakinggan sana natin, napaka-bless natin sana. At marami tayong pwedeng i-apply sa ating mga buhay kapag nakikinig tayo sa mga nagpipreach dito. Kaya sana matakot tayo sa Diyos kapag nakikinig tayo, yung Diyos isipin natin, natatakot tayo sa Kanya, kaya na-absorb natin yung salita ng Panginoon. Ganun po yun mga kapatid, kaya nagiging humble tayo dito. No, kahit sino pa yung nagsasalita, kaya yun ang kinakailangan mo na. Susunod, dumako na po tayo sa ating ikatlong puntos. Dapat kapag pupunta tayo sa church, nakahanda rin dapat yung puso natin. Sige, point A. Kailangan malinis ang puso natin. Matthew 15:19-20. Ay, basa po. Matthew chapter 15 verse 19-20. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangakalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Yan ang nagpapalumi sa tao. Sa paningin ng Diyos, hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay. Amen. Ayan. Iyan nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos, hindi nagiging marumi ang isang tao. Kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa para naaayon sa minya ng katuruan. Kundi yan nagpaparumi sa puso ng tao, yung gagaling sa masama ng isip. Kaya, mga kapatid, para natin matanggap talagang tunay yung mga pagtuturo ng Diyos, kailangan, bago tayo pumasok sa iglesia niya, wala sana makita ang dumi sa ating puso. Which is, meron tayong hatred, meron tayong sama ng loob, meron tayong galit sa ating puso, inis. Paano makakapasok yung mabuting pagpapala ng salita ng Diyos niya? Paano tayo matututo niyan? Paano tayo madidisiplina niyan? Kung meron tayong galit, hinanakit, inis, yung puso natin, ang isipan natin, kung saan pumupunta, ang sasama ng iniisip natin, di ba? Nag-iisip tayo ng kung ano-ano sa bawat nakikita natin, di ba? Paano tayo mabibless ng salita ng Diyos yan? Yung salita pa naman ng Diyos, pagkain ng spiritual natin. So, paano ngayon makakain ng spiritual natin kung meron tayong galit or meron tayong masamang iniisip, di ba? So, parang meron na namang nagkatalo sa atin yan. Hindi dumadali yung salita ng Diyos na sana kung malinis tayo. Malaya natin itong natatanggap. Walang sayad, talagang dumadali sa puso at isipan natin. Sana po ganun, mga kapatid. Next time, kailan nagsasimula akong paglilinis ng puso? Simula ngayon. Hanggang Lunes, Martes, hanggang sa susunod na Sunday ulit.
Hindi lang to sinasabi sa atin na tuwing Sabado ng gabi, tsaka tayo maglilinis ng puso natin. Kay Pokrito ang punta doon. Kasi tayo mga Christian eh, sinasala na tayo ng Panginoon eh. Sino ba talaga yung mga tupa at kambing sa atin? So para maging tunay yung pagsamba natin, yung everything na pagpe-prepare natin, tuwing Sabado lang ba ng gabi? Tuwing sa araw ng Sabado ba yan? O mamaya? Hindi. Nagsisimula yan mamaya ulit. Paglabas natin ng church. Kasi ina-apply na natin yung mga salita ng Diyos eh. Kailan ba natin ina-apply yan? Tuwing linggo lang din? Di ba hindi? Kaya yung paglinis ng puso na yan, kasama dyan yung pagpapakumaba, pagpapatawad, pagpaparaya. Kailan natin yung gagawin? Hindi tuwing Sabado ng gabi yun. Na mag-pray tayo bago tayo matulog. Ginagawa natin yun ngayon. Ngayon po, wala nang ibang oras. Palaging sinasabi ng Panginoon, ngayon. Huwag nating panigasin ang mga puso. Buksan natin ang pandinig. Ngayon na ang araw na i-apply natin ng mga natutunan natin. Hindi na bukas, kasi baka pag bukas, mamaya kunin na tayo ng Panginoon. Paano yan? Diba? Hindi natin awa kasi yung oras ng buhay natin. At hindi rin natin alam kung kailan magbabalik si Panginoon Jesus. Diba? Kailangan natin siyasatin ng ating mga sarili. O ano, willing na ba ako i-apply ngayon din yung mga natutunan ko? Dahil na kanina, sa Sunday school, di ba? Napaka-sunod-sunod na verses yun at bawat verse may talagang may diin, may matututunan ka talaga. Talagang matutubid ka, masasaktan ka, pero yun yung masarap eh, kasi nasasaktan ka na, naiintindihan mo, ibig sabihin. Hindi, nakinig ka, ibig sabihin pag nasaktan ka. At pagtapos ng masasaktan ka, ibababa mo yung pride mo. Makinig ka sa mga nangangaral, sa mga namumuno sa atin. Makikinig ka dapat. Huwag ka mamataas kasi hindi pa paano ka itataas ng Panginoon at mamataas. Kagaya sinabi si Sister Chef, ako baba. Diba? Kaya nga tayo, patuloy tayo nag-grow eh. Niniwala ba tayo ng mga tunay na sumasamba sa Panginoon pupunta sa iglesia para lumago? Amen. Kahit ganun. Hindi yung katulad ng iba, pupunta lang para pakita yung bagong damit nila. Anong purpose mo para pumunta rito? Pumunta ka dito kasi alam mo may patututunan ka, may papayag sa inyo ng Panginoon. Ganun po yun. Kahit sino may nagsasalita, meron kang matututunan. Kaya tayo nagiging tunay tayo mananampalataya ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, inihulod ko, kilala ko ang mga tupa ko. Sila yung mga nakikinig at sumusunod. Ganun po. Wala nang iba pang mga dahilan para maging anak ka ng Panginoon. Para makilala ka ni Jesus Christ. Para maiwasan mo yung lumayas kayo, hindi ko kayo nakikilala. Kayo mga suwain. Para maiwasan po natin yung ganun. Para yung konsensya natin hindi inuusig. Yung nagtatalo tayo, ligtas ba ako? Anak ba ako ng Diyos? Para masiguro natin, wala na ibang paraan. Dito sumunod tayo. Simple lang. Simple lang na paraan para tayo, pag tinanong tayo ng ating mga pastor, sino dito yung mga pupunta sa lakad sigurado? Di ba kaya ang dahilan lang naman nun kung ba't di natin mataas yung kamay natin? Kasi ang dami nating pagkakasala bago tayo pumunta rito. What if? Ganito ang ginawa natin yung strategy. Inisa-isa natin yung mga kainaan natin. Inisa-isa natin lahat ng mga tukso na hindi natin napapagtagumpayan. At ipinapanalangin natin yun sa Panginoon. May ginagawa tayong kilos para pagtagumpayan. At tayo, nakikita natin unti-unti tayo nagtatagumpay. E di mas meron tayong confidence na itaas ang ating mga kamay. Di ba? Kaysa naman yung nauusig na naman tayo ng ating mga konsensya. Kasi dami na naman natin ginawang pagkakasala. Di ba? Isa pa, huwag tayo sumunod sa Panginoon. Hindi na tayo tatamaan, di ba? Kasi kung masunurin ka sa Panginoon, tatamaan ka ba ng mga salita niya? Masasaktan ka ba? Hindi ba? Hindi na. Kaya tayo, wala talaga mangyayari kung hindi tayo susunod talaga. Sa totoo lang, kapatid. Sa totoo lang. Wala talagang paglago, walang mangyayari sa buhay natin kung wala talagang susunod. At ang pagsunod, kasama kasi din yung pagpapakumbaba. So yun. At malinis na puso. At next, iwasan din natin yung karumihan, kagaya ng sinabi kanina. Kasi basahin natin yung Revelations 21:27. Pahayag chapter 21 verse 27. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito ang mga gumagawa ng masama at ng mga sinungaling. Ang mga tao lamang
na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ng siyang makakapasok sa lungsod. Amen. Yan. So yun, practicing na natin. Maging malinis, hindi yung pagiging perfecto, pero malinis. Alam natin kung paano maging malinis. Nasa Bible natin. Kaya basa-basahin natin. Seryosohin natin yung pagbabasa. Nagbabasa tayo para may makuha tayo yung lesson. Para makuha natin yung tinutumbok ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yung babasahin natin para antuin tayo. Hindi. Basahin natin yung Biblia. Nandiyan lahat ng sagot sa lahat, mga kapatid. Kaya yung pagiging marumi, walang papasok sa area ng langit yan. Kaya, yan pa lang, linisin natin ang puso. Isipan natin yung mga hangarin natin, yung mga isip natin na yan. Palitan natin yan ng pagpapakababa, pagpapatawad, pagpaparaya. Full submission sa ating Diyos. Ibigin natin ang ating kapwa. Ganyan tayo malilinis. So next, at last point, point 4, nananabik na maghandog. Yan. Point 4a, una sa lahat, handog na sarili. Romans 12:1-2. Mga taga-Roma chapter 12 verse 1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masamang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ninyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. At ang mga tunay na tupa ng Panginoon, inuulit natin, nakikilala ng Panginoon yan. Sila yung mga nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Kaya, ang paghahandog na sarili, nananabik tayong ihandog ng sarili natin every Sunday. Kailan tayo nagpe-prepare nun? Kahit sa Sabado lang ba, inulit natin. Tuwing Saturday ba tayo magpe-prepare? Hindi. Ngayon yun, tuloy-tuloy kasi yung buhay natin, mga kapatid. Hindi titigin yung Panginoon sa ginagawa mo sa araw ng Sabado para ka mag-prepare para sa Kanya. O kaya sa tuwing ngayong araw, titignan yung Panginoon ng Panginoon kabuuan eh. Tuwing Lunes hanggang Linggo. Kaya tayo paglabas natin, kailangan ganito yung makita sa atin ng Diyos. Nagpe-prepare na tayo para tuwing Sunday, napakalinis natin handog, di ba? Yung kala natin, handog, offering lang. Hindi, yung mga sarili din natin kaya. Handog din yan sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi siya nalulugod eh. Hindi siya nalulugod sa mga sinusunod na hayop. Hayop lang yan eh. Kaya sunugin mo nga yan. May galit ka pa rin sa puso mo. Diba? Nag-offering ka nga ng malaki. Ay, hindi ka pa naman napapatawad sa iyong buhay. Diba? Hindi na malulugod ang Panginoon sa atin yan. Kaya, mag-prepare tayo. Simula mamaya, hanggang linggo yan. At naniniwala ako, gagawa ang akbang ng kaaway. Kaya maging alerta din tayo, mga kapatid. Papuin niyo sa bahay natin. Tapos gano'n na naman tayo. Diablo yan, nung umikilos. Kaya kailangan makipaggulo na nga tayo sa mga kaaway natin. Kasi kaaway lang naman natin yung sarili na nagtatalo sa ating isipan eh. Yung flesh natin at Holy Spirit. Yan. Kaya yan, matuto nating labanan lahat. Kasi hindi na tayo unbeliever. Hindi na tayo mga pangkaraniwang tao. Tayo mga anak ng Diyos. May brand na tayo. May brand na tayo ng sinasabing anak tayo ng Diyos. Titulo yun na hindi binibigay kung kanina-nino. Kaya dapat seryosohin natin yung handog na sarili natin. Next. Yan, sa Hebrews 10, kagaya ng sinasabi dyan, hindi nalulugod yung Diyos sa mga sinusulog na hayop. Kundi dapat ang maging kalugod-lugod sa atin yung ating sarili. Sige, point 4, letter B. Kailangan excited tayo maghandog ng papuri sa Panginoon. Sige, pakibasa natin yung 2 Corinthians 1:3-5. Pangalawang mga taga-Korinto, chapter 1, verse 3-5. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaalok niya tayo sa ating mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makulong naman tayo sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Amen.
So yun, yung nakikita sa kung paano tayo mag-praise and worship, yung pagkaalala natin sa Panginoon. Sa totoo lang. Kasi kung tayo, kakanta tayo ng mga papuri sa Panginoon, pero may lungkot sa ating mukha. So ano bang inspirasyon natin kung ba't natin ginagawa yun? Diba? Dapat kapag nagpupuri tayo at sumasamba sa Panginoon, merong dahilan. At yung dahilan na yun dapat, bago ka palang matungo sa church, alam mo na kung bakit. Alam mo na kung bakit ka sasayaw sa Panginoon. Alam mo na kung bakit natutugtog, aawit, papadyak, kikembot. Alam mo kung bakit. Dahil deserve ng Panginoon na gawin natin yan. Alam natin sa ating mga sarili kung paano naging mabuti yung Diyos sa buhay natin. Pero kung tayo, kikakitaan tayo ng malungkot na mukha ng ating Panginoon habang ginagawa natin ito. Ibig sabihin, magtataka ang Panginoon yan. Ano ba yung palagayan ng puso mo habang nagpe-praise and worship ka? Ano ba yan? Ano ba yung ginagawa mo na yan? Para na lang ba hindi ka mapuna kasi ikaw na lang yung nakaupo? Lahat nakatayo? Or lahat kumakanta tapos ikaw hindi? Para na lang ba hindi ka na makita na kung sino man? Hindi ganun ang tunay na pagsamba sa Panginoon yung pag-awit sa Kanya. Kasi sinasamahan dapat niya ng puso, mga kapatid. Kakain ng kapag kakakanta tayo, namnamin natin yung message ng kanta at buong puso natin ihandog yun sa Panginoon, di ba? So, kaya dapat kailangan natin ma-practice yan or kailangan natin masiyasan ang ating puso at isipan yan. Para sa gayon, next Sunday, makikita na ng Panginoon yung mga pagbabago sa atin. Huwag tayo mag-alala kasi lahat naman yan ay pagpe-pray. Lahat yan, napapagtagumpayan. Lahat tayo pwedeng mabago ng Panginoon. Kung tayo talagang buong pusong humingi sa Kanya. Kagaya ni David. Si David, halos maubara na siya sa pagsayaw sa Panginoon. At hindi siya mukhang baliw nun. Merong dahilan din kung bakit gano'n na lang siya katuwa sa pagsamba sa Panginoon. At kagaya na ng mga napapanood natin sa YouTube, kaya nilang makapag-produce ng ganong kagandang kanta, set up, lahat-lahat. May dahilan yun. Dahilan nila yung Diyos na dapat deserve ng Diyos yung the best. Kaya kailangan mga kapatid, ang tunay na tupa ng Panginoon, yun yung mga nakikinig sa akin. Nakikilala ng Panginoon niya. Nakikilala ng Panginoon niya. At masarap makilala ng Panginoon. So, ito lang. Kaya, yan. At, kailangan excited tayo maghandog yung handog natin para sa iglesia. So, yan. Kapag hindi, bukod sa offering, na alam natin kaya tayo nag-offering bakit? Kasi utos ng Diyos na maghandog sa Kanya. Purpose yun ng Panginoon kung bakit pinalaya niya yung mga Israelita. Kung bakit rin tayo pinalaya sa ating mga kasalanan para ihandog natin ang ating sarili. Nag-offering din tayo kasi alam natin may pangangailangan yung church. Mayroon tong bills na binabayaran. At kapag tayo nabutulan ng kuryente, paano tong mic? Paano tong instrument? Paano tong projector? Paano yung mga electric pa na yan? Kung hindi tayo, yung isip natin, natitipid tayo sa pagbibigay, paano matutugunan yung mga bills na yan? Tubig, CR, diba? Paano yan? At isa pa, hindi naman din lahat yan magtatagal. Darating sa point na masisira yan. At yung church natin, hindi rin habang panahon malinis yan. Nakikita na nga natin dapat, meron na mga dapat gawin para luminis ang ating iglesia na paniniwalaan natin nandito ang presence of God. Diba? Si David, bagamat si Solomon yung nagpagawa ng templo, nandun na yung isip niya eh. Nandun na yung sacrifice na gusto niya ibigay sa Panginoon para magawa niya ng templo. Panginoon, na hindi lang yung dapat, ano-ano lang, tawag doon, tolda-tolda lang. Diba? So dapat, ang tunay na mananampalataya ng Panginoon, inuulit ko, nakikilala ng Panginoon talaga yung mga tupa niya. At sa Sunday, or simula pa lang ngayon, naghahanda na yan ng ihahandog niya sa Panginoon sa susunod na linggo. Simula ngayon pa lang, nag-iisip na siya. Nag-oobserba na siya, titignan niya, iniisip niya na, ano, nakakabayad ba ng kuryente yung church? Yung tubig kaya, kamusta? Or, alerto sa pangailangan din ng kapatiran. Church din yung mga kapatiran natin, mga kapatid. Church yan, hindi lang itong structure. Church yung mga katabi ninyo. Kaya tignan ninyo yung mga katabi nyo. Tignan mo natin. Church yan ng Panginoon. Templo yan. May pangangailangan yan na mapapakwis ako. Sino yung tuwing kailan natin mga malalaman yung mga pangailangan ng kapatiran natin? Tuwing testimony, mga kapatid. Lahat kaya nagiging alerto tayo sa pakikinig.
Kasi pag may nagte-testimony rito, may mga nagsasabi ng problema nila. Meron nagsasabi ng problema sa school, sa may sakit, nararamdaman sa katawan niya, nangangailangan siya ng prayer, mga kapatid. Pero hindi lang prayer, nangangailangan din yun ng pinansyal. Church ng Panginoon yan. Kumbaga, isang parte ng katawan ng Panginoon na may dinaranas ng sakit. Na kung ikaw sa sarili mo, i-pray mo yun. Kahit daliri mo lang sumasakit, ngipin mo lang sumasakit, gusto mo yung pagalingin. At ang magpapagaling sa mga sakit ng ating katawan, yung ibang bahagi din ng katawan. Bibili ng gamot yan. Ginagamit mo yung paa mo para makabili ka ng gamot. Magsasalita ka para sabihin mo yung gamot. At gagamitin mo yung kamay mo para i-apply or inumin yung gamot. At sa ganun gagaling ka. Kaya mga kapatid, maging alerto rin tayo sa pangailangan ng mga kapatiran natin. Kasi minsan nahihalan din sila magsabi. Pero dapat nga, ganun. Kasi tayo, itong church na ito, nagre-regroup tayo every Sunday. Magtatrabaho tayo simula ngayon hanggang Sabado. At dito nagkikita-kita tayo. Kaya kailangan tayong sa bawat isa, tayo na rin yung maaasahan ng bawat isa. Bakit? Kasi mga kapatid, kapag hindi tayo naaasahan ng kapatiran natin, kasi iba sila aasa. At ang masakit nun, sa mga unbeliever pa sila makakaasa. Kagaya lang kung may problema ang isa. Kunyari, isang kabataan, imbis na sa akin, ako pa naman, unapproachable, hindi ako madaling ma-approach, seryoso yung mukha ako. Pag hindi ko ito binago, may problema yung kapatiran ko na kabataan. Imbis na sa akin siya magsabi siya sa lasenggo ng tropa. E di mag-iinom pa sila. Di ba? Magkukuha siya ng mga advice sa pag-ibig kay Vice Ganda. Manonood siya ng showtime dun. Doon siya kukuha ng advice tungkol sa love. Imbis na sa akin, hindi ikaw pwede ka magtanong sa akin. Ganyan sa mga katatayan or kananayan. Diba? Kaya nga meron tayong mga ministry, women's ministry, men's ministry. Tayo, nagre-regroup tayo, kaya may division yun, di ba? May para sa tatay, para sa nanay, para sa youth. At hopefully, mga talagang chikiting natin magkaroon ng sarili ministry. Kasi hindi na naman pwedeng sabihin sa kabataan yung mga problema ng tatay. Di ba? Magsasabi sa mga tatay na nakaka-relate sa mga ganyan. Maging sa mga nanay din. Di ba? Sila yung magkaka-relate eh. Sila nagsasabihan. So sa pamagitan ng ganyang mga cell group na yan na sinasabi, lumalakas ang bawat isang alam, kung kulang tayo sa ganyan, saan sila aasas? Just mga sila ng kapitbahay. Diba? Ganito yung sabi ng problema eh. Tapos yung isa naman, unbeliever naman na pinagsabihan, magbibigay ng palpak na judgment, palpak na panghusga, palpak na payo. Walang salita ng Diyos. Diba? Eh yung mga tunay na sumasampalataya ng Diyos, nakikilala ng Panginoon, ang kanyang mga tupa, sila yung mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. So, kapag hindi tayo naging reliable sa isa't isa, sa iba sila aasa. Kaya nga kailangan din natin talaga na magmadali na rin. Kasi lumilipas ang oras, meron din tayong mga kamag-anak na kailangan kaputin. Na once na hindi sila nakapag-relay sa atin, magre-relay sila sa ibang religion. What if makatok sila na muna ng Jehovah? What if madoktrinahan sila ng iglesia? Eh wala tayong ginawang kilos. Kung harap-harapan natin nakikita, yung mga ibang religion sa tapat ng bahay nila, sila nakikipag-usap sa kanila. Eh paano na yan? Mga kapatid, di ba? Harap-harapan natin nakikita na sinasalpakan ng lason yung mga mahal natin sa buhay. Wala ba tayong gagawin para, di ba? Eh syempre, hindi tayo makakakilos kasi nahihiya naman tayo. Hindi tayo nakakakilos kasi inusik tayo ng mga sarili natin, dami natin muli. Kung sana, sinolusyonan na natin yung mga malinga, yung troso sa mata natin, di sana nakapagtuwid din tayo, ba? Kaya yung mga kapatid, nagiging, yun yung pinaparating sa atin ng Diyos kasi yung tunay ng mga tupa talaga, ganun eh. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos, kaya sobrang sakit din sa akin kasi lahat ng sinabi ko pagkukulang mo yan, na kailangan kong i-workout sa aking buhay. Kaya kailangan magtatamad-tamad talaga. Huwag tayo maging tamad talaga. So yan, alerto sa pangangailangan ng kapatiran. Yun yung paghahandog sa iglesia, hindi lang yung offering na yan. Na kung saan yung offering, nagtitipid din. Kaya kailangan yung offering natin. Kung lalapatan natin ang puso yan, dadami yan. So lahat, lapatan natin ang puso. At alalahanin din natin mga kapatid, yung ginawang pagsunod sa kautusan lang ng mga pariseo. Ganyan lang din yan. Diba?
ganyan sila. Kunyari, kahit tayo, pwede tayo maging ganun Pariseo. Kahit ganito kaganda yung gawain natin kung walang puso, para lang tayong Pariseo. Pero sana, lagyan na natin ang pagmamahal. Yung pag-ibig, yung susigo. So yan, mga kapatid. Yun. Yun. Maging alerto tayo sa pangailangan ng kapatiran. Kapag may nagsasabi dito ng testimony, kasama mo natin agad yan sa prayer natin. Gawin natin prayer request nila yan sa atin. Kahit hindi tayo inuutusan, may panalangin sila. Panalangin natin, gawin sila sa panalangin. Bigyan din sila ng kalakasan ng loob. Kaya mga bataan, kanana, kalatayan, maglakas loob tayo magsabi sa mga kapatiran natin. Okay. Kaya practice din natin maging approachable tayo. At tayo na lang din kasi dapat yung maglutulungan. Dapat hindi na tayo may tulong sa labas. Diba? Yun dapat. At pangatlo, buong pusong tumulong sa pangangailangan. Huwag tayong napipilitan, buong puso kasi parte ng katawan yan Kapag ka na-problema yung sa mong kapatiran, hindi mo namamalahan, madadamay ka rin. Kasi iglesia pa Meron bang iglesia magkakaliwalay? Diba magkakarugtong? Hindi naman lumulutang siguro yung kamay mo ngayon, diba? Hindi naman siya hiwalay sa akin. Siya nakadikit sa akin. At kung nasaktan ka, masaktan ng lahat. Dikit sa lahat yung Panginoong Yesus. Kaya alam-alam na lang sa Panginoong Yesus na minamahal natin. Solusyon lang kailangan sa pangangailangan ng kapatiran natin. Kaya gawin natin yan. At bilang konklusyon, basahin natin yung Colossians 3:23. Colossians chapter 3, verse 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Amen. Amen. Tayo, alam ko, ready na tayong gumawa ng mabuting bagay ngayon. Ready na tayong sumunod. Kaya sa pagsunod natin, ganito, huwag na natin expect yung mga magandang balik sa atin, physically yung material ng ibang tao. Huwag ka mag-expect na kaya mo ginagawa yung paglilingkod mo kasi umaasa ka lang masasalamatan ka o magiging thankful ang ibang tao sa'yo. Gawin mo na lang yun para sa Panginoon. Isipin mo yung Panginoon palagi. Yung ngiti ng Panginoon, yung inaantay mo, yung ngingitihan ka ng Panginoon kasi ginagawa mo lahat ng paglilingkod nang hindi tao yung tinitingnan, kundi yung Panginoon. Kasi kaya kahit walang makakita sa'yo, gagawin mo yung mabuti. Kaya kahit hindi ka pasalamatan, gagawa ka pa rin ng mabuti. Kahit na masama pa rin yung ibalik sa'yo, gagawa ka ng mabuti. Kasi hindi naman sa tao ka titingin Yung Panginoon ang tinitingnan mo. Kaya expected sa Sunday, sana i-apply agad natin ito. O kaya mamaya, paglabas natin ng church, subukan natin yung siya sa atin ang ating mga sarili ngayon. Kung ipe-prepare ba natin ang ating sarili bilang isang palugod-lugod na handog sa Panginoon. At mamaya, yung handog natin para din nag-Sunday. Mamaya yan, sinisimulang ihanda. Hindi ito yung Sabado ng gabi. Tandaan natin, hindi sa yung Sabado. Hindi ito yung malapit na yung church. Mag-church, kada Sunday, hindi. Mamaya yan. Kaya, yung handog natin na kaloob, handog na sarili, lahat ng handog, lahat ng pag-prepare natin. Simula po mamaya yan, hindi simula. Paglabas natin ng church. Diba? Isang bagong aral yan sa atin. Akala natin, Sabado pa lang. Sabado pa lang, maganda na tayo. Hindi. Mapalit ngayon pa lang, maganda na tayo. Mga susuotin natin, mindset natin, puso natin, mga kaloob natin, financial natin, yung will natin na talaga maglingkod. Sinisimulan niya talaga mamaya. Kaya nawa, salamat sa Panginoon, nawa napagpala tayong lahat ng karunungan ngayon at napagpala rin tayo ng mabang loob na talagang sumunod na. Kaya tayo manalangin sa ating Diyos. Panginoon, salamat po muli sa iyong mga salita na po niya nakapagpagaan ng aming loob. Kasi Panginoon, yung mga natutunan namin sa iglesia ito ay totoo at walang halong mga pambibiro, walang halong mga tumutunan. Lahat ito ay totoo. Bagaman masakit, Panginoon, naharapat lang ito dahil ang tunay na salita mo, Panginoon, masakit talaga sa amin. Pero Panginoon, kahit na nasita kami, kapag sinunod namin ito, Panginoon, iniwala kami sa inyo, Diyos, may kapalit itong alim, may kapalit itong kapayapaan, may kapalit itong pagpapala, na ready mo nang ibigay sa amin kasi gusto mo kami maging
tunay na mga anak mo. Kaya sa amin mo ibinibigay ang mga turo na ito. At inaasahan mo sa amin na kami mapagumbabang tatanggapin lahat ng turo na ibinibigay mo sa amin. Sa pamamagitan ng mga taong nagsasalita rito. Sa pamamagitan ng iyong mga salita sa aklat ng Biblia, Panginoon. Gusto mo kaming maituwid, madisiplina na sa ganun sa pagbabalik mo. At kung kami mandat na ng oras, kami handang makakarap sa iyo na walang matagpuan sa amin ang mga kapintasan, pagkukulang, mga karumihan ng Lord. Kaya Diyos, salamat po. Binigyan mo kami ng buhay, binigyan mo kami ng pandinig, binubuksan mo ang aming mga mata, nakikita namin ang aming mga mali, at kami, Panginoon, may kalayaan pa na surrender sa iyo lahat ng aming mga kasalanan, lahat ng aming mga problema, suliranin, at nakahanda ka po magbigay sa amin, Panginoon, ng pagpapala na aming mga kinakailangan. Kaya patuloy mo kaming samahan, Kabayan o Diyos, hindi namin kayang lumaban mag-isa, hindi namin kayang kalabanan ang mga kaaway sa aming sarili mong lakas. Kaya Panginoon, nawa, mamaya, buong linggo, samahan niyo po kami. Puspusin mo kami ng iyong salita, usigin ng iyong salita ang aming mga sarili palagi para kami makapag-decision palagi ng tama, Panginoon, na nakalulugod sa inyo. Ayaw na po namin, Panginoon, na kami ay inuusig ng aming sariling konsensya sa mga mali namin nagagawa. Nais na po namin talagang tuluyang makawala sa mga pagkakasala na umaalipin po sa amin, sa lahat po ng mga palusot na aming pang iniisip sa inyong pagtutuwid para kami makatakas dito. Panginoon, sinusuko po namin lahat sa inyo. Nais po namin makapiling ka, nais po namin maging tunay ka namin Diyos, tunay na sinasamba at hindi lang basta hinihilingan ng aming mga dalangin, kundi inaalayan talaga po namin ang paglilingkod at pagsamba. Kaya Panginoon, salamat sa pagkakataon nito. Nawa ngayon po, Panginoon, at hanggang susunod na linggo, araw-araw, buong buhay namin, Panginoon. Samahan po kami, Panginoon. Kaya Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming sama dalawang sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Walang pangalan namin, Panginoon.